Oh, posible. Pwede naman pala eh. Pwede naman palang ayusin ng mga bagay-bagay eh. Oh. Sino ba naman ang mag-aakalain na dito pala sa Tondo ay pwedeng magkaroon ng isang dekalidad, world class. Oh, di ba pwede? Posible. Tama, mali. Di ba? Posible naman po pala. Pagandayan ng isang bagay at hindi ibig sabihin anti-purna. Siyempre, pag magaling ang pinuno, abay, talagang maposible yung mga bagay-bagay. Tama, mali? Na pampubliko paaralan. Ito po ay bunga ng isang... 10 story! Namututsa yan. No? Naalala ko yung Claret School of Quezon City. Diliman. Huwag naman ang ganun. Wala na comparison. Hindi, joke lang. Pero sinasabi ko lang, yung Claret School na makapakan lang mga na matrikula doon. 5 floor lang yun eh. Actually, 3 lang nga yun. Dinagdagan ng 2 kaya nga nung nagka-earthquake dati eh. Medyo 1 buwan kaming walang pasok nun eh. Pero ewan ko ngayon kung anong ilang floor na. Eto, 10 story. Ha? Elementary school. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ang pangarap ng isang batang Almario. Isang batang Maynila. Of course, sa katauhan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ayun! Palakpakan! Ayaw nyo yan eh. Kayong may kasalanan. Ayaw nyo eh. Kung sana yan ang pinili nyo. Isipin nyo, 3 taon lang to ha. Ospital ng Maynila. Yung condominium. Tapos ito, eskwelahan. Hayop ka kasi na Yorme. Huwag mo masyadong galingan. Napapahiya yung iba eh. Huwag ka na yan! Napapahiya yung iba eh. And why we design this type of public school building? Dahil gusto ko yung mga nanay na nakikinig dito, mga tatay na nakikinig dito, mga magulang na nakikinig, at makakamit ang pasilidad na to. Na matikman ninyo, yun natikman ng mga anak ko. Yung palakpakan. Speaking of Isko for Senator, kanina galing lang kami sa Scott Media. Panoorin niyo po yung mga video nilalabas ng Scott Media ang anak ni Yorme sa Mocha Girls. Pero kinausap ko yung anak ni Yorme. Sabi niya, how are you? Hindi speaking kasi itong anak ni Yorme. Kaya tama yung sinabi niya, kung ano na-experience ng anak niya, gusto niya ma-experience ng mga taga Maynila. Eh, yung anak ni Yorme, mga edukado. How are you, Sir Baron? I go, yes, I'm good. Fine, thank you. Ano sabi ko sa kanya? Sabi niya, so what do you think of, what's new with the politics? Sabi ko, what's new with the politics? Your father is top 5 in the Senate. Sabi ko, walang biro. Do you know that? Oh, really? Sabi niya, no, I don't know. Ganun siya. Hi, Patrick. Ito to, sabi niya, hindi daw niya alam. Sabi ko, but sabi niya, ito sabi niya talaga, but I'm sure he's enjoying Eat Bulaga and, sorry, hindi pala Eat Bulaga. Sorry naman. Okay. He's enjoying, ano ba pangalan nun? Tahanang Pinakamasaya. Yorme, hindi ko gusto yung pangalan. Mas gusto ko yung G sa Gedli na. Pero pwede na rin. Importante, masaya. Anyway, sabi niya, hindi, my father is enjoying his new career. I don't think he will be back in the politics. Are you sure about that, Patrick? Sabi ko sa kanya talaga, are you sure? Because being on the top 5 in the Senate is very, very, I forgot the word, but it's very good. Totoo, sinabi ko talaga sa kanya, top 5, that is something, ha? Hindi ko talaga magpaliwanag sa kanya. Hirap talaga kausap ng mga Inglesero. Sabi ko, that's very, very, matindi yun, ha? Sabi ko, Tagalog na eh. Matindi yun! Ano ba kasi matindi sa English? Sige nga, meron bang matindi sa English? Very good. Okay.
That's very good, ah. Ah, no, sabi niya. Totoo, sabi niya. No. I don't think my father's going to run and he's enjoying his job now. Sabi ko, you're wrong. I, Banat Bay, will push your father to run for Senate. I'm sorry, I will not listen to you. No, sinabi ko talaga sa kanya yun. I'm sorry. I will not listen to you. I will push your father to be senator of this country. Sabi ko, sasayangin mo naman. English, hindi, Tagalog ko na ata sinabi yun. Sabi ko talaga, sasayangin mo naman yung kayang gawin ng tatay mo sa bansa natin. Ngiti-ngiti siya ganun. Tingnan nyo kung anong pwede niyang gawin sana. Ang lahat po ng mag-aaral ay magkakaroon ng kanya-kanyang upuan. Magiging... Oh! Ang ganda, hayop yan. Yung sa amin, binato ko ka para masunog na eh. Hindi, pasensya na, inaamin ko naman ako po yung nagsunog nun. Huwag yung gagayahin po, ha. Kasi, yung ano namin, yung mga kahoy-kahoy na mga upu-upuan namin, tsaka ng ano, nairita na ako eh. Puro bubblegum na eh. Kaya, binato ko sa gitna, ginawa ko siyang ano, sa eskwelahan, ginawa ko siyang, pinagpatong-patong ko yung mga table, tsaka mga upuan, tapos sinindihan ko. Buti din nasunog ng todo-todo. Dumating yung teacher. komportable na po sila sa kanilang pag-aaral. Ganda! May basketball court pa! Maganda na, ka-excite na. We are very, ano ba tawag, talagang excited na kami na gamitin po ito. Ang building na ito ay isang pangarap lamang. Palakpakan. Isang drawing lamang. Ano po. Kaya ngayon, tingnan po natin ang ating kapaligiran. Ito po ay ano na, real na po ito. Hindi na pangarap. Pangarap na nagkaroon na ng katuparan. Alam mo, itong tinatawag kong Yorme Legacy. Palakpakan. Pero sana hindi lang maging Yorme Legacy ito. Sana maging ano, kasi pag sinabi mo legacy na, parang tapos na, ending na yun. Kaya alam, hindi, ito, walang biro ito. Ako talaga, I would really try my best to convince. Hindi na kami nakikita ni Yorme dahil busy-busy na nga siya dun sa kanyang trabaho. Hindi na kami nakikita. Yorme, if you're listening, if you're going to watch this, parang awa mo na. You know, deep in your heart that you can do something for our country. Whenever we talk, pag nagkakape tayo, alam mo, kaya mong gawin eh. Maawa ka naman sa Pilipinas. Parang awa mo na. Hindi, I mean, hindi ka perpektong politiko. Wala naman perpektong politiko eh. Diba? Pero alam mo na may magagawa ka. Kung alam mong may magagawa ka, bakit mo hindi gagawin? Anong tawag mo doon? Sin of omission. Hindi totoo. I mean, ganun lang kasimple yun eh. If you can do something, bakit ka tatahimik? If you think you can contribute to your country, bakit ka tatahimik? It's just saying may nagaganap na krimen and you know how to get that person o yung krimen na yun, you know, you have the authority or you have the capability of stopping that crime. Pero dahil sa ayaw mo na, dahil ano, whatsoever reason, sasabihin mo, hindi na lang, wag na lang. The same thing. Alam naman natin, Yorme, in terms of corruption sa bansa natin, bakit hindi tayo nagkakaroon ng mga magagandang public school? Bakit di tayo nagkakaroon ng mga magagandang ospital o whatsoever? It's because of corruption. Would you allow corruption to continue to happen to our country? Pero alam mo naman sa sarili mo na meron kang kakayanan para mabawasan ito. Hindi mo man matigil. Kasi
I'm telling you, hindi naman ganun kadali na stop ang corruption eh. Definitely, hindi mo kaya stop yun in one term. Hindi. But somehow, you can help to, alam mo yun, minimize or mabawasan, di ba? Yung corruption at makatulong ka sa kapwa mo. Why not do it? Yun lang naman po sa akin. Pwede naman po kayong tuloy-tuloy pa rin dyan sa inyong pag-host. Don't stop sa pag-host. Kasi meron namang senador, Senate President pa nga dati, di ba? Tuloy-tuloy pa rin. And I mean, wala naman as long as you can do your job. Kayo naman, napakasipag ninyo. Addict din kayo sa trabaho eh. Di ba? I mean, totoo naman eh. Why not? Ano po? Kami sobrang nagpapasalamat at galak na galak at very excited dito sa new building na ito. So sabi nito isa, wow, daig pa yung upuan dito sa Germany. Taray, di ba? World class nga eh. Alam mo na, di ba yan yung sinasabi niya noon? Bakit natin sila bibigyan ng mga porket public school? Okay na yung pangit dahil public school naman yan eh. Hindi. Kasi si Yorme nga, di ba, yung public hospital, yung hospital ng Maynila, lahat ng gamit doon, first class. Mas maganda pa doon sa mga sikat na private hospital sa Pilipinas. Yung gamit nila doon. Kasi nga, ibig bang sabihin ng public hospital, hindi na importante ang buhay ng tao? Dahil public lang, libre lang, hindi ganun yun. Our Honorable Mayor Hani Lacuna na sinusupport niya yung mga dreams din ni Yorme. Lahat naman po, Yorme, ng iyong sinimulan, ipinagpatuloy pa rin natin. Yo, maraming salamat, Madam Mayor Hani Lacuna. Hindi, totoo naman. Ito let's give credit naman kay Mayor Hani Lacuna. Ito vision ni Mayor Yorme Isko Moreno, di ba? Ginawa niya yan in 3 months. Pero, 3 months, 3 years. Pero alam nyo, malaking contribution pa rin ni Madam Hani Lacuna dyan. Talagang tinuloy-tuloy niya at pinush niya pa rin para mabuo talaga itong pangarap ni Yorme, vision ni Yorme noon. So, bigyan din natin siya ng credit, si Madam Hani Lacuna. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon higit sa lahat. Amen! Na sa mga pagkakataon na ito ay nararanasan at Ang laki nung table, oh! Hindi totoo. Kasi naalala ko yung table namin sa Claret School, eh. Ang liit. Nasa na naming mga guro, lalo na ng aming mga mag-aaral, ang bunga ng pagpapagal ng aming butihing dating Mayor Isko Moreno. Palakpakan! Nakapagpalaki kayo, nakapagpatapos kayo ng isang Isko Moreno Dumagoso na marunong tumanaw ng utang na loob. Galing! Sa mga naging pangalawang magulang niya sa labas at sa komunidad na nakapaligid dito sa Alma. Galing naman! Parang gusto ko rin ganun, ah. Nakapagtapos ka, hindi ka pala nagtapos. Huwag kang magmagaling banat ba, hindi ka nagtapos. Ang nagmulat kay Yorme upang magpursige ng gusto. Hoy! Si Model sa Manila! Kala ko ba nagkabilang bakod ka na? Hindi, joke lang. Joke lang, Mark. Lumaban sa buhay. Magkaroon ng determinasyon upang Yan o, sabi ni Garski, proud ako na binoto ko si Isko. Yan yung mga masarap, di ba? Yung pakiramdam na, sana ko ito binoto ni natin lahat. Eh. Hindi tayo nagpadala kay Andrew. Although maganda yung song ni Andrew, ya. Diba? Okay naman eh. Maganda naman yun eh. Kaya lang, ihiwalay natin yung maganda ang beat at saka yung maganda ang iboto. Magkaiba yun eh. butihin ang kanyang buhay at gundin ang buhay ng kanyang kapwa.
Ganda naman yan! May din! Patunayan natin, di lang sa Tondo, di lang sa Maynila, kundi sa buong bansa, na ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. Yun! Ayan, palakpakan. Parang awa naman sa mga taga-Tondo, tigil-tigil nyo na mga rambulan. Mag-aral kayo! For the first time in the entire country, Masarap mag-aral siguro pag ganyang maganda eskwelahan, no? Di ba yung maluwag? ngayon lang nagkaroon ng public school na ganito kaganda. Grabe. And it is only in Manila. Yun! Salamat po. Yorme Alam mo, iba. Iba talaga, iba. Ewan ko na lang kung meron ka pang sasabihin mo na naman. Hindi, kasi ano kayo sasabihin na naman ng mga budol ng lipunan dito? Isisiraan na naman. Hindi, kasi tandaan ninyo, Yung sinasabi nilang divisoria, binenta, divisoria. Ano ba mas importante? Yung building na para mag-mall ang tao, o para yung mga ganito, pati yung ospital na diniscuss din natin noon. Di ba? Ang laking bagay Ano ba mas mahalaga? Although, wala nga sa katotohanan yung mga pinagsasabi nila tungkol dun ito nga sabi ko nga, sus, pambira. Mayor pa lang ho ito. Mayor pa lang ho ito, nagagawa na yung ganito. 3 taon pa lamang po ito. Dahil hindi ka nagpipit sa iyong mga pangarap. Palakpakan. Hoy! Sandali! Favorite ko yun. Comfort room. Yun! Gusto ko yung ganyang comfort room. Yung comfort room namin sa eskwelahan namin. Parang kita na yung legs mo yung tuhod mo Pag tumae ka kaya ayokong tumae dun Hindi totoo, walang biro Ganun yung comfort room namin sa eskwelahan, kaya may trauma ako dun Wasak, walang lock. Private school yun. Sorry hindi ko sinisiraan yung eskwelahan ko, pero totoo Sira yung lock. Kita tuhod mo pagka tumae ka. At least dito, may lock. Sagad sa baba. So, ibig sabihin, hindi malalaman kung sino yung tumatae. Pagbalik mo sa classroom, tumais ka, Byron! Tumae ka, Byron! Di ba? Walang ganun. Bubulihin ka pagka tumae ka, di ba? Sa mga elementary at saka mga high school. At least dito, walang masasabi. Hindi nila alam. Kasi talagang sisilipin pa nila yung sapatos. Ilalim na lang ng sapatos makikita dyan. Tama, mali? Oy, may elevation pa! Elevator. Hindi, elevator, may elevator. Pambira, may elevator. Sa bagay, 10th floor nga naman. Kung walang elevator niya, kawawa ka. Pero isipin nyo, may elevator Kasi sa amin, yung fifth floor namin, wala, hagdan lang. Kaya yung teacher naming matanda. Hindi, ito hindi ko ito nagbibiro Wala na ho ata siya ngayon kasi sobrang tanda na yan nung time ko. Sobrang tanda niya. Kunwari, ang klase niya 10 o'clock, darating siya ng classroom mga 10:20 na. Walang biro. Kasi ilakad niya talagang, gano'n na, dahan-dahan na. Yung pagka mapalingit lang ng, yung gulati mo lang, malalaglag. Pag ginulat mo, patay. Buti talaga walang ganong bully sa amin na hindi ganong kabully yung tipong gugulatin siya. Kasi talagang ganun na Isipin mo yun. 5 floor yung kasi ang pinaka mataas, yun yung mga 4th year high school at saka yung grade 7 nasa dalawang building yun elementary and high school. Pag pinakataas ka, grade 7 at saka 4th year.
Kaya bago makaakyat yung teacher, wala na. Sira na ang tuhod. May aircon! Hindi na ako papayag. Yorme, mali itong ginawa mo. Hindi ko gusto itong ginawa mo to. Bakit may aircon yan? Ano ito? Ano to? Kayo lang ang anak ng Diyos. Pambihira kayo. Unfair yan. Hindi tama yung ginagawa mo, Yorme. Pinapahiya mo yung ibang syudad. Pinapahiya mo. Yung ibang syudad, may sampayan pa ng mga panty. Ito may aircon. Hindi naman tama ho ito, sir. Ito pang pangmamalit na sa ibang syudad to. Tigil nyo yan, sir. Hindi maganda yan. Ang pagsasaluhan ng pamilya, ang titirahan, tahanan ng pamilya, ang magandang edukasyon para sa pamilya. Ang ganda ng auditorium mo. Yung auditorium namin, patag! Ano sa'yo ng patag? Ang haba-haba, patag. Ang dilim-dilim. Pasensya na sa eskwelahan ko dati, Dati pa naman yun. Ngayon daw maayos na. Yung auditorium namin, patag lang, dire-diretso. So, kung gusto mong matulog habang may nagsasalita sa harap, pumwesto ka lang sa likod. Hindi ka na makikita. Oh, totoo. Walang biro. Ginagawa ko yun eh. Yung, wari, gusto ko matulog, doon ako sa likod. Kasi patag naman eh. So, madilim pa. Oh, habang may nagdadaldal ako, sinong-sinong nagdadaldal dyan, natutulog lang ako sa likod. Hindi mo makikita. Dito, pag natulog ka, kitang-kita ka, sabihin mo, doon ako sa likod. Lalo kang kita sa likod. Liwanag pa. Instagrammable pa. Pwede mo pang i-post. Studying, gano'n, di ba? Listening. Laging ganun ang nasa isip namin. Manila, God first. Yan! Galing. Palakpakan naman. Siguro, alam mo, may hinala ako. May hinala talaga ako. Ang gumawa nito, Cinemotion. May hinala lang ako. Hinala ko lang naman yun. Ay, nako. Anyway, maraming salamat po. The best talaga ang ginawa nyo, Yorme. Again, let me repeat myself over and over. Sabi nga ni Marcos, 100 times. Yorme, kasalanan po yung may kaya kang gawin tapos hindi mo ginawa. Kasalanan po yun. Totoo. Alam mo, ito lang Yorme. I understand sometimes, although hindi ko naman naramdaman sa'yo to nung pagkakinakausap ka. Hindi ko naman naramdaman sa'yo na yung pagkatalo naging bitter. As a matter of fact, ang tawag ko nga sa'yo, you and the Mr. Move On guy. Ang bilis mo makamove on. Di ba? Ito totoo naman eh. Nung natalo siya, ayun, gumawa na siya ng mga programa sa studio niya. Tapos, na ngayon, ang saya-saya mo bilang host, nakamove on ka kagad eh. Pero, Yorme, lagi mong tatandaan to. Let me tell you this. I hope you listen. Eto, ang isda, kahit ibato mo yan sa langit, hindi lilipad yan. At ang ibon, kahit ilagay mo sa fish pond o sa aquarium, hindi lalango yan. Anong ibig ko lang sabihin, Yorme? Every one of us has a calling from God. Every one of us, meron tayong panawagan para sa ating society. And I really feel, and I know, not only feel, know, that you are called to be a public servant. Ikaw talaga ay public servant. Alam mo yan kasi yung mga kinikwento mo sa akin, yung mga ginawa mo sa Maynila, alam mo yan, public servant ka. You were born and called to be a public servant. Huwag mong isang tabi lang yun dahil sa kung ano mang dahilan. Bata ka pa.
Marami ka pang magagawa sa bayan natin. Hindi ka perpekto. Wala namang perpektong politiko eh. Pero, since nandiyan ka pa eh, kaya mo pa eh, di ba? Kaya mo pa, malakas ka pa, may maitutulong ka pa. At sa tingin ko, Yorme, ito walang biro to sa tingin ko, maraming nakarealize na mga nabudol na sigurado ako sinabi nila, sana ikaw na lang. Sigurado ako, wala naman silang ibang pupuntahan eh. Wala naman silang ibang choice na pwede. Yung mga nagsisisi ngayon, alam naman nating madami yun eh. At alam naman nating sa lahat-lahat na yun, sige nga ho, sino ho ba? Hindi ko sinabing tumakbo kang presidente uli Hindi ho yun ang punto ko dito. Masyadong pang malayo yun. Ang ano ko lang dito is, if you can contribute something sa Senate, diba, through laws or through anything, why not do it? Diba? Pwede naman tuloy-tuloy pa rin naman. Mas magaan nga ang trabahong senador compare sa isang mayor. Sa totoo lang ang bigat ng mayor eh. Ama ka ng isang city, kailangan mo talagang asikasuhin lang. Ito gagawa, babalangkas ka lang ng batas, Senate hearing. Kailangan yung utak mo eh. Ano ibig ko sabihin? Kasi si Yorme, si Yorme, kayo po ay galing doon talaga eh. Kayo yun ang galing doon. Alam nyo at ramdam ninyo kung ano yung tao. Kaya nga, di ba, lagi nyo sinasabi yan during the election, nung kampanya, na na unahin natin yung pagkain, tirahan, health di ba? Yun naman eh. Yun ang feeling ko Ako, ito walang biro ito. Feeling ko, yun yung kulang sa Senado ngayon eh. It's too much politics. Too much politics, too much noise. Kailangan ng katulong ni Senator Bongo. Totoo naman, si Senator Bongo, focus lang siya sa trabaho niya eh. Ang dami niya nagagawang tulong sa mga ospital, di ba? Yung mga center na ginagawa niya. But he cannot do it alone. Kailangan niya pa ng ibang senador na katulad din niya. So sana lang po, tumagos po sa inyong isip itong sinasabi ko. Sana po makonsider ninyo. And I'm telling you, yung mga sumuporta sa inyo noon, 300% o 5,000%. Dumoble talaga, doble. Yung mga tumulong, yung mga nangampanya sa'yo noon, wala nagsabing, ay, nabudol ako. Wala. Lahat yun, baka nakapagkumbinsi pa ng iba na iboto ka. Yun totoo di ba? And sure ako, yung mga nabudol, talaga namang kayo talaga ang babagsakan. Hindi totoo yan. Ang dami kong nakausap na sana, ito talaga sinasabi nila, sana nakinig na lang kami sa'yo. Yun ang sinasabi nila pag nagpupunta ako ng ibang mga bansa, sana nakinig na lang kami sa'yo. Totoo naman. Yun lang po. Sana lang po, Sana lang, ayun po ay inyong mai-consider.